Hi kapanampalataya, kamusta? So, i-share ko lang sa inyo kung paano mag-prepare ng 3 minuto na live testimony presentation. And I believe ang ating mga testimony is so powerful, no? Sa mga tao na nais abutin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga testimony. So, meron 4 na pamamagitan dito. So, sa isa testimony mo na 3 minutes, kailangan nandun yung narrate your life before conversion. So, ano ba yung buhay mo? Buhay mo before, no, nung hindi ka pa na-convert. So, narrate the significant events during your conversion to Christ. So, yung merong sitwasyon sa buhay mo kung kailan ka at bago ka magkaroon ng conversion to Lord, no? And describe the changes that happened to you after conversion. So, ano yung mga nabago, ano yung mga naiba pagkatapos mo ma-convert or pagkatapos mo magkaroon ng conversion. So, pang-4, syempre, andun yung challenge. Challenge your audience to make decisions for Christ. So, sa huli, gagawa ka ng pinaka-challenge sa mga listener mo na kung paano sila makapag-decide na i-follow si Lord. So, example ko na yung sa testimony ko. So, ako si Joel Galam. So, ako dati ay grabe, isang babaero. So, sabi ko nakipagrelasyon na ako sa mga iba't ibang klase ng tao. So, nagnanakaw din ako dati para mapunan yung mga kagustuhan ng aking mga pangatawan. So, ayan. So, the pride of life nandun, the lust of the flesh is nandun, yung lust of the eye is nandun. So, na-convert ako nung sitwasyon ko dito sa Saudi Arabia. Muntik na akong makulong dahil nga because of the lust of the flesh, yung pleasures of life, ganun. So, yung pinagbabawal dito na makipag-usap sa mga Arabs, sa mga women, sa mga babae dito ay na-break ko. So, nakita ko sa CCTV, during that time is nandun ako, nag-duty ako sa restaurant. And, ang time na yun, kinakausap ko yung madam, tinatanong ko lang. And hindi nagustuhan ito ng securities at mga Saudi dito sa Saudi Arabia. So yun yung time na muntik na ako makulong. So kinaladkad nila ako. So nung time na yon talagang nagpray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, wag mo naman po akong i-allow na makulong dito sa Saudi Arabia kasi wala po akong papadala sa magulang ko at nakakahiya po kasi makukulong ako. So, yun po yung time na multik na ako makulong. So, napatawag po ako. So, before that, may nag-i-invite na sa akin na isang kapatid dito na tagal na ako ini-invite sa simbahan. And yung perfect timing na nakabumalik ako sa Lord na sabi ko, Lord, tanggapin mo lang ako, magsiseryoso na ako sa iyo, magsiseryoso na ako sa pananampalataya ko. So, process siya ng pagbabago ng buhay. So, ang daming mga ugali ko talaga na binago. So, syempre, after the conversion, so ayan, ngayon, 4 years na akong hindi naninigarilyo, hindi na ako nagiinom, hindi na ako nambababae. So, praise God kasi hindi na ako namumroblema sa pera, hindi ako pinagkukulang ng Lord sa pera. And yung pinagpipray ko rin sa Lord na magkaroon ako ng mapapangasawa, makakasama sa buhay na talagang woman of God ay niregaluhan pa niya ako ng ganun. So yun yung napakaganda ng
nung nag-decide ako na mag-follow sa Lord. So, ang ginawa ko, nagrepent ako, nagsisi ako, hindi lang minsan, halos sa araw-araw, hanggang binago ako ng Panginoon sa by grace, no? And changed me to glory to glory. So, ikaw kapatid, alam ko, mahal ka ng Lord. Alam ko may time ang Lord sa iyo, but this is the perfect timing para tanggapin mo ang Lord sa iyong buhay at magsikap ka na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kasi ang Word of God ng Lord is sobra. Sabi nga niya sa Kanyang salita sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord and Savior." So, my challenge is hanggang kailan pa ba ikaw na mamumuhay sa kasalanan, at kailan ka magre-repent o pagsisisihan yung mga kasalanan na ginagawa mo. Sabihin ko lang sa iyo, mahal ka ng Lord. At walang imposible sa ating Panginoon. Handang-handa siyang tanggapin ka anumang oras. Dahil mahal ka ng Lord. Because God is love. God is love. God bless po.